Ang Minnesota may 3-game losing streak so far. 3 games away din sila kontra sa Suns na merong pantig 4 na games ang natitira. Pero mukhang masisecure naman ng Minnesota yung top 6 dahil andun sa schedule nila ang Pacers at Pelicans. Sila kasi yung mga tanking team. Meron pa naman sa Suns na schedule na Rockets at OKC. Mukhang until number 6 ang aabuti ng Minnesota na either LA or Nuggets ang mga katapat nila. Ang problem lang si Anthony Edwards mula March 17, isang game pa lang nakakalaro. Si Jaden McDaniels naman injured pa, naka week to week status, expected babalik siya playoffs na. Si Anthony Edwards naman walang report kung gaano katagal siya mawawala, pero ang nireport doon ang nakuha niyang injury halos katulad ng kay Steph na nawala siya mula January until April. Na noon akala ni Steph 1 linggo lang siya mawawala na na-extend. Si Anthony Edwards halos 2 linggong nawala at pagbalik niya nagkaroon ulit ng injury. Nireport agad na hindi maglalaro si McDaniels at itong si Edwards versus Pacers. In advance yung injury report. Based naman kay Coach Chris Finch, mabilis ang recovery ni Anthony Edwards kumpara kay Steph. Naka day-to-day status na si Edwards at iniintay lang din na maka-fully recover siya pagdating ng playoffs na nasa 2 weeks mula ngayon. Nasa at least 10 or 11 days. Hindi nga lang alam kung pagbalik ni Edwards, fully recover na talaga siya katulad ng kay Steph. Dahil nun akala ni Steph after ng 2 linggo okay na yung likod ng tuhod niya pero sumasakit pa rin. Based din kay Coach Chris Finch, unpredictable kasi yung naging injury ni Steph at itong si Anthony Edwards. Pero optimistic yung Minnesota na makakabalik na maaga si Edwards dahil ang lamang niya kay Steph, mas bata siya at lamang din ng ilang panganay. Big deal sa Minnesota na nawala si McDaniels dahil 1-4 sila mula nang ma-injured siya. Si Anthony Edwards naman, siya yung nagdala sa Minnesota sa 2 nakaraang playoff conference nila. Sa 6 teams sa West ngayon, ang maituturing na healthy na team, Thunder at San Antonio. Yung Rockets, pwedeng sabihin pero meron na kasing 2 players ang nawala sa lineup nila. Yung Nuggets, meron mga injury si Aaron Gordon at si Peyton Watson. Ang Lakers, 2 star nila ang na-injured pa. Sabi pa naman dati ni Edwards nung papasok ang preseason, para makapasok siya ng NBA Finals, kailangan niyang talunin ang Thunder at si SGA. Kaso ngayon, meron pang Nuggets at andun pa yung San Antonio. Sa East naman, si Cade Cunningham, nasa return to play policy. Medical clearance na lang iniintay sa kanya. Expected bago matapos ang season, makakabalik na si Cade. Kaso, hindi rin naman niya aabutin yung 65 games. Dahil may laro din ngayon ng Detroit, isa sa natitira nilang 4 na games. Base din kay Sham, ang iniintay na lang medical clearance sa Detroit at mismong sa playoffs possible maglaro talaga itong si Cade Cunningham. Dahil no bearing kung maglalaro pa rin siya ngayon, baka mayari pa ng injury. Dahil pasok na ang Detroit at sila yung number 1 team sa East. Lamang kasi sila ng 4.5 games kontra dito sa Boston. Nasa Detroit kasi ang tiebreaker. Nasa 8-2 pa ang Detroit since nawala si Cade Cunningham. Nadalawahat pa nila ang Minnesota at nakaisa pa sila sa LA. Ang either pang makakatapat ng Detroit sa first round ay Raptors, Hornets, Magic or Miami. Depende kung sino ang lulusot sa play-ins. Kasama din babalik ni Cade si Isaiah Stewart. Injured pala to, kaya pala walang masyadong gulo sa NBA ngayon. Si SGA naman ang frontrunner so far na magkaroon ng back-to-back MVP since dito kay Nikola Jokic. Dahil si SGA, sabi nga niya, yung game na lang niya ang magpapakita kung bakit siya yung MVP. At sa buong 2020 era, mukhang mga international player talaga yung makakakuha ng majority ng award. Siya lang din yung player na merong 4 na sunod na season na merong 50% mula sa field or higit pa. Nasa linya si SGA ng all-time greats gaya ni Wilt, Kareem, Dantley at Michael Jordan na pang-4 na season ni SGA na meron siyang 30 or more points na merong 50% shooting. Ito kasi yung bentahe ni SGA kung bakit siya laging number 1 sa MVP ranking. Another week ng MVP ladder ng NBA.com na reclaim ulit ni SGA yung number 1 spot over dito kay Wembanyama. Sa ibang website naman, si Nikola Jokic ang frontrunner nila dahil sa kanyang ikalawang season na triple-double. Nawala si Luka at si Cade, kaya yung boto ng ibang media mapupunta sa 3 player, SGA, Jokic at Wemby. Kaya naging big issue yung pagkawala ni Cade dahil sa narrative na gusto ng NBA at ng media na magkaroon ng American-born MVP. Si Jaylen Brown kasi hindi nila maipasok eh.
7 straight years ng international player yung nananalo ng award. Nung si Luka ang nawala, parang kokonti lang ang may pakialam. Pero nung si Cade ang nawala at hindi na-meet yung requirements, dapat di umanong tanggalin yung rule dahil pati player association nakailam na dahil si Cade ang may shot talaga manalo ng MVP kumpara kay Jaylen Brown. Sa narrative kasi may laban talaga si Cade, parang Steve Nash at Shaquille O'Neal dati. Dahil ang Detroit ang isa sa worst team sa history dati pero nagawa ni Cade na maging number 1 sa East at isang competitive team.